Ito ang Istorya Pinas. Sa wakas, nahuli na ang diumano kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo na ang tunay na pangalan ay Jiang Mir. Kasama dito si Cassandra Leong na ang diumano big boss sa illegal na pogo sa Porac, Pampanga. Dito napatunayan ang ugnayan ng dalawang illegal na pogo sa Porac at sa Bamban. Oh my God! Grabe to. Nahuli ang mga ito sa isang mall sa Indonesia at siguro nakatunog si Alice Guo at nakapuslit sa otoridad. May saigat pala itong si Alice Guo. Napakadulas at hindi madaling humahuli. Dumating na sa ating bansa si Sheila at si Cassandra sakay ng Philippine Airlines at abangan natin sa Senate hearing na gagawin sa araw ng Martes, August 27. Bakit nung andito pa sa ating bansa ang mga taong ito ay hindi mahuli ng mga otoridad ng Pilipinas? Parang naging sampal ito sa mga nasa posisyon dahil ang mga taga-ibang bansa pa ang nakahuli sa mga taong ito na mayroong mabigat na kaso na hinaharap sa Pilipinas. Totoo ba talaga na mas malakas ang kalansing ng pera kaysa sa hustisya? Ayon sa mga otoridad na hindi pa di umano nakalabas ng bansang Indonesia si Alice Guo at patuloy ang manhunt operation dito, kaya pakinggan at panoorin natin ang video. Martes na ang bukas na opisina, ipapatawag ba kaagad sila sa Senado? Senator Win Gatchalian, sir. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Senator Win. Tagapakinig at televiewers. Ayan, chill na chill si Senator. Mukhang, Hindi naman. Hindi naman. nasa bahay lang po kayo, Senator. Ayan. Oo, ngayon lang nasa bahay at nagbabasa-basa lang ng mga mga papeles. Okay, Senator Win, ngayong... So, naka-t-shirt ka rin, Deo. Opo, Parang relax lang. Alam mo, weekend, chill-chill lang tayo, di ba? Para naman ma-relax ng konti after 1 week of work, ika nga, ha? Lalo na kayo sa Senado, ha? Anong weekend ngayon? 4 na araw na walang pasok. Ay, opo, ayan. So, anyway, Senator Win, ayan, ngayong nahuli na at naipadeport na, andito na itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Guo. So, kailan niyo po ipapatawag sila sa Senado, Senator Win? May nag-coordinate ang Senado sa Bureau of Immigration, sa DOJ at sa House of Representatives na rin dahil may mga proseso na dapat pagawin ang executive branch tulad ng yung pagfa-file ng kanilang mga dokumento, magfa-file rin ang Bureau of Immigration ng mga kaso sa kanila, ang DOJ rin, no, dahil meron din silang mga kasong inihanda para i-file laban dito sa mga taong to. So para maayos lang yung daloy at yung pag-a-attend nitong dalawang taong to sa mga hearings, nag-coordinate itong mga ahensya at ang Senado at ang Kongreso. Ang Kongreso rin kasi meron ring arrest order. Kaya may dalawang arrest order itong dalawang taong ito galing sa Senado at galing sa Kongreso. Kaya inaayos-ayos lang para hindi nagkakabuhol-buhol yung schedule. But hindi na magsagawa ng joint hearing, Senator. So, di ba pwede yan? Para minsanan na lang. Hindi pa nagagawa yung ganyan, no, sa pagkaalam ko, no, sa mga ganitong kaso, sa mga ganitong mga cases. Dalawa kasing institusyon ay naglunsad ng sariling mga investigasyon. Iba kasi yung direksyon, nakita ko sa Quad Committee, mas malawak yung kanilang direksyon. No? Merong drugs, merong shabu, may illegal drugs. Dito naman sa Senado, nakafocus kami sa Pogo Hub. No, kaya iba yung direction ng ginagawa nitong dalawang institusyon. Ayan. So anyway, mukhang una yata sa Senate dadalhin itong si Cassandra Ong at saka si Sheila Guo, Senator, sir. So, correct. Yan po yung napag-usapan na dahil ang Senado nauna sa pag-iimbestiga nitong issue na ito at nakatutok nga kami doon sa Pogo Hub. So, sa pagkakaalam ko, bibigyan ng courtesy o priority ang Senado. Ayan. So, paano itong si Alice Guo, si Mayora? Ayan. Ano ang latest info ninyo, Senator Win?
Dayo, meron pang butas, no, na hindi natin natatakpan. Hindi pa rin klaro kung paano nakaalis si Go Huaping at ang kanyang mga kasamahan at napunta sila sa Indonesia at sa Malaysia. Yan ay isang bagay na iniimbestigahan rin namin kung ito ba ay tinulungan o kasabwat niya yung mga kawani ng gobyerno sa kanyang pagtakas. Yung anggulo na yun ang tinitignan rin namin. Tinitignan rin namin yung mode. Siya ba ay nagbarko o siya ba ay nag-charter ng eroplano? So tinitignan rin namin yung anggulo na yon. Pero ang paniniwala ko, dahil nahuli na itong dalawa at mabilis, no, nagpapasalamat tayo sa Indonesian government dahil ang bilis ng kanilang pagkilos. Bilang ng araw ni Go Huaping sa Indonesia, eventually mahuhuli rin yan. Ayan, actually nung ma-interview ng ninatunin tsaka ni Jerry itong si Dana Sandoval ng immigration, parang most probability ay dumaan sila ng Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, and then nagpunta ng mainland sa Indonesia, Senator Win. Yun ang hinala ng iba dahil nga alam naman natin yung tinatawag natin backdoor ay talagang buhay yan. No, hindi lang sa pagbiyahe ng mga tao kung hindi sa mga produkto. Pag pumunta ka ng Zamboanga at Basulta area, makikita mo na marami sa mga produkto doon ay galing sa Malaysia at sa iba pang mga lugar dito sa yung tinatawag natin backdoor, no. So hindi rin yang imposible na mangyari dahil nga nagawa rin yan ng mga iba pang mga nagawa rin yan sa mga unang panahon. Bukod dito sa pagtutok nyo sa issue ng Pogo, Senator Win, ang Pangulong Marcos din nagalit dahil siya ay naniniwala na hindi makatakas ang mga ito kung walang kasabwat na ilang empleyado opisyal ng pamahalaan. Ito ba ay bahagi din ng inyong investigasyon, Senator Win? Oo, yan rin ay isa rin sa mga tinitignan namin kasi talagang nakakaya, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Dahil dayo tinitignan to. Maraming international news agency nakatingin dito sa kasong to. Nakuha ni Go Huaping aka Alice Go yung imagination ng mga foreign news agencies. Kaya maraming nakasubaybay dito at nung nakatakas talagang nakakahiya para sa atin. Pero sabi ko nga nung una, ano lang yan, no? Temporary setback. It's a matter of time na mahuhuli rin siya at nakita natin yung nahuli na yung dalawang kasamahan niya. Kaya it's a matter of time rin na mahuhuli rin si Go Huaping at mababalik dito sa ating bansa. Ayan, nasa pagharap nitong si Cassandra Ong at Sheila Go sa Martes, Senator Win, ano ang nais nating alamin sa kanila? Kung sino ba ang mastermind talaga, sino ang nag-ooperate ng mga pogo dyan sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga, at sabi ni Secretary Boying kahapon ayan, magkakaugnay ang mga ito. Oo. Ngayon ay talagang klarong-klaro, no, na yung Banban at yung Porac mayroon talagang connection yan. Dahil si Cassandra ay may-ari o kasama sa mga may-ari nung Whirlwind Corporation, yung lupa kung saan nandoon yung Porac Pogo Hub. Siya rin ay, alam naman natin, ang representante o representative ng Lucky South 99 na yung nagpapatakbo talaga ng Pogo Hub. Pero nakita natin nakasama niya yung Go family. Ang Go family naman, lalo na si Go Huaping, ang kumbaga ang may kinalaman o isa sa mga taong nagtayo nung Bamban Pogo Hub. Kaya dito natin makikita yung connection Nung una hindi pa masyadong klaro yung connection pero ito talagang established na itong dalawang Pogo Hub sa Porac at sa Bamban ay may connection. Ayan, so sa nakita nyo, Senator Win, sino talaga ang behind, sino talaga ang pinaka-leader nitong mga Pogo na ito? Correct. Dito natin sa mga susunod na investigasyon natin ay bubusisiin rin natin yung gaano kalaki, hindi lang yung taong nasa likod nitong Pogo Hub, kundi gaano kalaki yung money laundering at yung perang ginagamit nila para gawin yung mga criminal activities nila dito sa ating bansa.
Ayan, okay, Senator Win. So, siyempre natuwa ko ni Senator Rizon Tiberos ngayon at kahit papano ay nahuli na itong dalawa at maaring mahagbigyan ng mga impormasyon para malinawan talaga kung sino ang behind dito sa pogo na ito at bakit bukod sa illegal activities abay na pandaraya pati ang mga agencies ng gobyerno hinahak pa nila. Ano ang motibo nila, Senator Win? Well, meron din mga ebidensya at mga taong nahuli na napakagaling sa hacking. Kung matatandaan natin dito sa may bandang Makati ay may nahuling isang empleyado ng Pogo na merong mga sophisticated equipment, Deo, na ang kanyang trabaho ay mag-hack ng mga websites at hindi malayo na pati government websites natin hinahack niya. At ang sabi niya, according to this person, na nagtrabaho siya sa mga Pogo, yan din yung kanyang paraan para makapasok dito sa ating bansa. Kaya makikita natin na meron ring traces o meron ring ebidensya na itong mga Pogo hubs ay ginagamit sa pag-hack ng websites. Itong dalawa, Senator Win, pwede ba silang maging state witness? Ayan, itong si Cassandra Ong at saka itong si Sheila Guo. Para sa akin, malabo yan, no? Lalo na si Cassandra dahil yung pangalan niya ay nakakalat doon sa mga papeles na may kinalaman sa Pogo Hub ng PORAC. At kung nasundan natin yung mga investigasyon ng Senado at ng Kongreso, ng lower house, si Cassandra ang pumunta sa PAGCOR no, para ilabi yung lisensya ng Lucky South 99. Ang Lucky South 99, yan ang operator ng Pogo Hub sa PORAC. No? Kaya direktang may kinalaman siya dyan at kumbaga nasa sentro siya nitong Pogo Hub sa PORAC. Ayan, Senator Windsor, maraming salamat po at good morning. Happy weekend. Happy weekend, Deo. Maraming salamat. Mga kaibigan, Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, Ways and Means. Damdamin Bayan. Ayan, si Alice Guo, yan, dadalhin sa Senado yan sa Martes. Sila daw